Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello mga tagapakinig, ako si Lara. Marami siguro sa inyo na iniisip na madali lang maging single mom, na kaya mong buhatin lahat basta may lakas ng loob. Pero hindi totoo yon. Mahirap, sobrang hirap. Lalo na kung kagaya ko, may anak na 7 years old na umaasa lang sa'yo para sa lahat. Siya si Mika, matalino, masayahin, at siya lang ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban araw-araw. Pero may lihim ako. Isang trabahong kinahihiya ko pero kailangan kong gawin para mabuhay kami ni Mika. Oo, mga tagapakinig, isa akong nagtatrabaho sa isang nightlife job. Hindi ito pangarap, hindi ko ginusto, pero kapag ikaw lang ang inaasahan ng anak mo at may dala ka pang utang na iniwan ng lalaki na nagsabing mananatili pero nawala rin, gagawin mo kahit ano para lang makatawid. Sa tuwing umaalis ako ng bahay tuwing gabi, sinasabi ko kay Mika na mag-overtime ako sa trabaho, na maglilinis ako ng opisina para may dagdag kita. Pero ang totoo, pumapasok ako sa isang lugar na puno ng ilaw, musika, at mga tao na naghahanap lang ng pansamantalang kaligayahan. Isang gabi, habang inaayos ko ang mesa at pinipilit na ngumingiti, lumapit siya, si Andrew. Hindi siya katulad ng iba kong naging kliyente. Malinis ang itsura, parang nagtatrabaho sa opisina at may aura na hindi nakakatakot. Umorder siya ng isang inumin at ngumiti. Ikaw ba si Lara? Tanong niya. Oo, ako nga, sagot ko. Medyo nagtataka kung ano ang pakay niya. Ngumiti siya at umiling. Wala naman. Gusto ko lang makilala ka. Pwede ba tayong mag-usap lang muna? Medyo nabigla ako. Sa totoo lang bihira ang ganon. Karaniwan, diretso na sila sa presyo at oras. Pero siya, parang gusto lang talagang makilala ako. Kaya napadaldal ako kung saan ako lumaki, paano ako naging single mom, at syempre, nabanggit ko si Mika. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ligtas akong magbukas ng kwento sa kanya. Buong gabi, hindi niya ako tinrato na parang binabayaran lang. Pinakinggan niya ako, tumawa siya sa mga kwento ko kahit halatang napipilitan akong ngumiti. Sabi pa niya, alam mo, hindi ko alam bakit ako nandito ngayong gabi. Pero buti na lang, ikaw ang nakausap ko. Matagal na akong hindi nakakausap ng isang lalaki ng ganon, yung parang interesado siya sa iniisip ko, hindi lang sa kaya kong ibigay. Nung pauwi na ako, binigyan niya ako ng tip at sinabi, para sa anak mo, bumili ka ng gusto niya. Natigilan ako. Maraming lalaki na ang nagbigay ng pera sa akin, pero iba ang dating nito. Hindi siya parang bayad, kundi parang regalo. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Mika na mahimbing na natutulog habang kayakap ang paborito niyang stuffed toy. Tumabi ako sa kanya at hinalikan siya sa noo. Doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Ang kasinungalingang sinasabi ko gabi-gabi, ang trabahong ikinakahiya ko, at ang pag-asang sana, balang araw, may magbabago sa pamumuhay namin. Pero hindi ko alam kung bakit si Andrew ay may kakaibang epekto sa akin. Sa unang pagkakataon, may kliyente na nagparamdam na tao ako, hindi lang gamit para makalimot sila sa problema nila. Doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang tanong, baka naman may pag-asa pa akong makalaya sa ganitong buhay. Hindi ko alam kung saan patungo ang pakikipagkilala kay Andrew, pero isang bagay ang malinaw na iba ang gabing iyon. Umalis siyang walang hiningi, walang kapalit maliban sa simpleng kwentuhan. At sa ilang taon kong ginagawa ang trabahong ito, iyon ang unang beses na umuwi akong may halong pag-asa at hindi lang pagkapagod at pagkasuklam sa sarili. Habang nakahiga ako katabi si Mika, naisip ko, paano kung totoo ang kabaitan niya? Paano kung siya yung magbabago ng buhay ko? Pero agad kong pinigilan ang sarili ko. Marami na akong pinagdaanan, marami na ring nangako, pero iniwan din ako sa dulo. Sa gabing iyon, natulog ako na hindi ko alam kung ano ang naghihintay, pero sa unang pagkakataon, may kakaibang init sa puso ko.
Isang init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi ko inakalang babalik pa si Andrew pagkatapos ng unang gabi naming nag-usap. Pero bumalik siya, hindi lang minsan kundi paulit-ulit. Sa bawat balik niya, pareho pa rin ang sinasabi niya. Wala siyang hinihingi kundi makausap ako, makasama ako, at minsan lang, makakain kami sa labas pagkatapos ng trabaho ko. Isang gabi, imbes na dalhin niya ako sa lugar kung saan ako nagtatrabaho, nagyaya siyang kumain sa isang simpleng karinderya. Lara, gusto ko lang maranasan ang totoong ikaw, hindi yung lugar na yon. Sabi niya, habang nakangiti. Hindi ko alam kung paano ko siya papaniwalaan noong una, pero ramdam ko sa boses niya ang sinseridad. Sa bawat usapan namin, nakikita kong iba siya. Hindi siya yung tipo ng kulalaking sanay lang bumili ng oras at atensyon. Minsan, may dala siyang laruan o candy para kay Mika. Para kay Mika ito, "Huwag mong isipin na kailangan may kapalit," sabi niya habang binibigay ang maliit na kahon ng crayons na may kasamang sketchpad. Umuwi ako ng gabing iyon na may halong pangamba at saya. Si Mika, nang makita ang regalo, kumislap ang mga mata at mahigpit akong niyakap. "Ma, ang bait naman ni Papa Andrew," biglang sabi ni Mika. Natigilan ako. "Papa Andrew, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero hinayaan ko na lang. Hindi ko na rin maalala kung kailan huling may isang lalaki na nagbigay ng ganitong kalaking malasakit para sa amin." Habang tumatagal, parang natural lang kay Mika ang presensya ni Andrew. Tuwing pupunta siya, nagdadala siya ng maliliit na pagkain o laruan at nakikipaglaro kay Mika. Narinig ko minsan si Mika habang nagkukwentuhan sila sa sala. "Papa Andrew, paano po ito i-drawing?" Tanong ni Mika habang hawak ang sketchpad. "Ganito, dahan-dahan lang, wag mong madaliin," sagot niya habang ginagabayan ang kamay ng anak ko. Sa sandaling iyon, parang kumirot ang dibdib ko, hindi dahil sa pangamba, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na baka nga totoo ito. Baka may tao talagang handang tumanggap sa amin. Isang gabi habang naglalakad kami pauwi, tumigil siya at tumingin sa akin ng seryoso. "Lara, gusto kong makilala pa ang totoong ikaw. Hindi ko kailangan yung trabaho mo. Gusto ko yung ikaw bilang nanay, bilang babae." Hindi ako makapagsalita noong una, hanggang sa marinig ko ang sarili kong sabi, "Andrew, gusto ko ring subukan." Pero may pangamba ako. Ngumiti lang siya at hinawakan ang kamay ko. "Wala kang dapat ikapangamba kapag kasama ako." Pag-uwi ko, napaupo ako sa kama habang pinapanood si Mika na natutulog. Sa isip ko, baka ito na yung pagkakataong hinihintay ko. Isang tao na maaaring magbigay sa amin ng normal na pamumuhay. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Ibinenta ko ang ilan kong gamit na ginagamit sa trabaho at sinara ang isang chapter ng pamumuhay ko. Huminga ako ng malalim at sinabi sa sarili, ayoko na sa nightlife na yan. Hindi na ako babalik. Mula nang magdesisyon akong tumigil, naging mas madalas ang pagpunta ni Andrew. May mga date kami. Hindi bongga, hindi marangya, pero totoo. Nanonood kami ng sine, kumakain sa tabi-tabi, at minsan tumatambay lang sa park kasama si Mika. Nakikita kong masaya si Mika sa tuwing kasama siya. "Ma, gusto ko si Papa Andrew. Ang bait niya." Lihim akong napapangiti at iniisip, baka ito na ang pamilya na matagal na naming hinahanap. Pero sa kabila ng saya, may maliit na boses sa loob ko na bumubulong, "Sigurado ka ba, Lara? Paano kung hindi ito magtagal?" Ngunit pinili kong maniwala. Pinili kong isantabi ang pangamba at yakapin ang pag-asa. Hindi ko makalimutan isang gabi na dumating siya na may dalang maliit na kahon. "Para sa'yo ito, Lara," sabi niya. Binuksan ko at nakita ang isang simpleng kwintas, hindi mamahalin, pero may nakaukit na maliit na puso. "Para maalala mong may nagmamalasakit sa'yo," dagdag niya. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit at halos mapaluha sa sobrang saya. Noong gabing iyon, habang pinagmamasdan ko si Mika, nakayakap ang bago niyang laruan galing kay Andrew at suot ko ang kwintas na bigay niya. Parang nabura ang lahat ng bigat at kahihiyan na dinadala ko noon. Para bang sa wakas, may liwanag nang pumapasok sa pamumuhay namin.
Sa harap ng salamin, tinitigan ko ang sarili ko. Wala na yung dating babae na lumalaban gabi-gabi sa isang trabahong ikinakahiya niya. Ang nakikita ko ay isang nanay na may pag-asa, may bagong simula. At sa isip ko, may tinig na paulit-ulit, "Salamat, Andrew, baka nga ikaw na ito." Ngunit hindi ko alam. Nasa likod ng lahat ng ngiting iyon, may kapalit pala ang lahat ng pag-asa na pinanghahawakan ko. Isang gabi, matapos naming ihatid si Mika sa bahay ng kaibigan niya para maglaro, nagyaya si Andrew na maglakad lang kami sa parke. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin. Habang magkahawak kamay kaming naglalakad, bigla siyang tumigil at humarap sa akin. Nakatingin siya diretso sa mga mata ko, seryoso ang mukha, para bang may mabigat na sasabihin. "Lara, ikaw at si Mika, deserve ninyo ng mas maganda. Hindi ko na kaya na parang bisita lang ako sa buhay niyo. Gusto ko ng seryoso," sambit niya. Parang tumigil ang mundo ko nung marinig ko iyon. May pangamba at saya na nagsabay sa dibdib ko. Matagal na akong hindi nakarinig ng ganitong salita mula sa isang lalaki, lalo na mula sa hindi ko inasahan na darating sa amin. Pagbalik namin sa bahay, hindi ko mapigilan ang sarili kong yakapin siya. Hindi iyon planado, pero nang maramdaman kong niyakap niya rin ako nang mahigpit, parang nawala lahat ng pangamba at pag-aalinlangan ko noon. Nagtagal ang pagyakap na iyon, at doon ko naramdaman ang init ng kanyang damdamin, hindi yung mabilis at pansamantala, kundi parang matagal na niyang gustong iparamdam. "Lara, wala na akong hihilingin pa kundi ikaw at si Mika," sabi niya sa tenga ko. Wala akong maisagot kundi isang mahina at nanginginig na, "Andrew, baka ikaw na nga." Hindi ko ikukwento ng detalyado ang sumunod na nangyari. Hindi iyon para ipagsigawan. Pero masasabi kong iyon ang unang gabing naramdaman kong hindi ako isang tao na ginagamit lang, kundi isang tao na minamahal. Ang bawat hawak niya, bawat sambit niya nang nandito lang ako, ay parang gumising sa puso kong matagal nang natulog sa sakit at hiya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, tumingin siya sa akin at ngumiti. "Alam mo, baka dapat mag-isip na tayo kung paano tayo magsasama ng mas madalas. Maybe we can live together soon," sabi niya na parang casual lang, pero ramdam ko ang bigat ng ibig sabihin. Napatigil ako sa pagkain. "Totoo ba yan, Andrew?" Tanong ko. Halos hindi makapaniwala. Tumango siya at hinawakan ang kamay ko sa mesa. "Oh, hindi ako magbibiro ng ganito, Lara." Sa sandaling iyon, parang may liwanag na sumabog sa mundo ko. Yung madilim na kinabukasan noon, bigla na lang nagkaroon ng kulay at direksyon. Na-imagine ko agad ang isang tahanan kung saan si Mika ay may tatay na mag-aalaga sa kanya at ako ay may lalaki na magmamahal sa akin, hindi lang dahil kailangan niya ako, kundi dahil gusto niya talaga ako. Lumipas ang mga araw na puno ng kaligayahan, kwentuhan at mga plano. Minsan naglalakad lang kami sa palengke habang namimili ng pagkain at iniisip ko, ganito na lang sana palagi. Simpleng pamumuhay pero buo ang pamilya. Nakikita ko si Mika na mas lalong napapalapit kay Andrew. Tuwing umuuwi siya galing trabaho, si Mika ang unang sumasalubong, "Papa, Andrew!" At tatakbo ito papunta sa kanya. Isang gabi, habang pinapanood ko silang naglalaro, napaluha ako sa tuwa. Iniisip ko, baka ito na talaga ang simula ng bagong kinabukasan. Baka siya na nga ang magpapalaya sa akin sa nakaraan. Minsan, habang nakahiga kami ni Andrew, nakatingin siya sa kawalan at biglang nagsabi, "Lara, iniisip ko na kung paano natin ayusin ang lahat. Hindi ko pa alam ang lahat ng detalye pero gusto kong magtrabaho para sa ating tatlo." Hinawakan ko ang kamay niya at niyakap siya ng mahigpit. "Salamat, Andrew. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para dumating ka sa buhay namin," sambit ko. Ngumiti siya at hinalikan ako sa noo. "Siguro kasi deserve mo naman talaga ng mas maganda." Sa gabing iyon, natulog akong may ngiti at may pag-asang bumabalot sa puso ko. Ang mabigat at madilim na mundo noon, unti-unti nang nagiging maliwanag at puno ng pangarap. Sa isip ko, paulit-ulit lang ang isang linya. Baka siya na nga,
Baka siya na ang magpapalaya sa akin. Mula sa gabing pinangakuan niya ako ng mas magandang bukas, parang naging magaan ang lahat. Pero isang araw nagbago ang lahat. Hindi siya sumagot sa tawag ko. Una, inisip ko lang na abala siya sa trabaho. Pero tumagal ito ng ilang araw, puro missed calls at mga mensaheng seen lang ang sagot. Ramdam ko ang lamig na dahan-dahang bumabalot sa dibdib ko. Andrew, okay ka lang ba? May problema ba? Paulit-ulit kong tanong na walang kasagutan. Isang gabi, hindi ko na kinaya ang pangamba at bukas loob na binuksan ang social media niya. Doon ako parang binagsakan ng langit at lupa. Isang larawan, si Andrew, kayakap ang isang babae, nakataas ang kamay nito, kumikislap ang singsing sa daliri. Can't wait to marry my best friend. Engaged forever. Nabitawan ko ang telepono, napaupo sa sahig at napahawak sa dibdib. Hindi totoo to. Sambit ko, nanginginig habang dumadaloy ang mga luha. Sa bawat pagtibok ng puso ko, parang may humihiwa rito. Laruan lang pala ako sa buhay niya. Kinabukasan, nagpunta ako sa opisina niya. Nang makita niya ako, kita ko agad ang inis sa kanyang mukha. Lara, anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Parang hindi na ako ang babaeng niyakap niya kagabi lang. Hindi ko napigilan ang panginginig ng boses ko. Ginawa ko ang lahat para maniwala sa'yo, Andrew. Iniwan ko ang nakaraan ko dahil naniwala akong seryoso ka sa amin ni Mika. Bakit mo ginawa ito sa amin? Ano ba kami sa'yo? Huminga ng malalim siya, saka tumingin ng diretsyo na parang tinatapos ang isang kontrata. Lara, masaya naman tayo, di ba? Pero hindi tama kung aasahan mo pa ng higit. Hindi kita pinilit na umasa. Sinabi ko na sa sarili ko noon pa, ayokong masangkot sa komplikadong buhay. Ikaw at ako. Sandali lang iyon, hindi ko pinangako na magiging pamilya tayo. May plano na ako bago pa kita nakilala. At hindi ka kasama roon. Parang tumigil ang mundo ko. Bawat salita niya parang paulit-ulit na tinutusok ang puso ko. Ang lalaking akala ko'y magliligtas sa akin sa dilim, siya rin palang magtutulak sa akin pabalik sa kawalan. Walang kahit isang bahid ng pagsisisi sa mukha niya, at doon ko lang nalaman ang dahilan. Matagal na pala silang may hindi pagkakaunawaan ng tunay niyang kasintahan, at ako lang ang naging takbuhan niya para makalimot at tumakas pansamantala. Hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil kailangan lang niya ng pahinga mula sa problemang dinadala niya. Hindi na ako nakapagsalita. Tumalikod na lang ako habang nanginginig ang tuhod at pinipigilan ang luha na gustong sumabog sa harap ng lahat. Wala akong ibang nagawa kundi umalis, dahil kahit anong paliwanag ko, isa lang ang malinaw. Hindi niya kami pipiliin. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Mika na naglalaro, masaya at walang alam sa nangyari. Tumakbo siya at yumakap sa akin. Ma, bakit hindi na dumadalaw si Papa Andrew? Busy lang ba siya? Napangiti ako ng pilit kahit ang sakit sa loob ko ay parang apoy na hindi mapatay. Hinaplos ko ang buhok niya at mahina kong sagot, kasi anak, hindi lahat ng dumadating pinipiling manatili. Yumakap siya ng mahigpit at doon ko naramdaman kung gaano ako kahina sa loob, ngunit kailangan kong magpakatatag sa labas. Kinagabihan, nakatingin ako sa kawalan habang katabi si Mika na mahimbing na natutulog. Iniisip ko ang bawat sandaling naniwala ako sa isang pangakong walang laman. Akala ko siya na ang magpapalaya sa akin. Pero ako lang pala ang panandalian, sambit ko habang pinapakalma ang sarili. Sa gabing iyon, natutunan ko na wala akong ibang pwedeng sandalan, kundi ang sarili ko, at ang anak kong si Mika na walang kasalanan sa lahat ng ito. Mula sa sakit na ito, alam kong babangon din kami, kahit pawasak ang puso ko ngayon. Kung may natutunan ako sa lahat ng ito, simple lang, huwag nating hayaang sirain ng ibang tao ang tiwala natin sa sarili. Kung may dumating at umalis, hayaan natin silang maging aral, hindi sugat na magtatagal habang nabubuhay. Sana, kung naramdaman nyo rin ang sakit na katulad ng akin, maalala nyo, may halaga kayo at darating din ang tamang tao na mananatili. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today.
Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.